Marshall Peak. Kabanata 5324. Tila naramdaman ang iniisip ni Yang Kai, sinabi ni Fu Guang, ang lakas na naipon ko ay sapat na. Ang natitira na lang ay ang ebolusyon ng aking bloodline. Walang panlabas na puwersa ang makakatulong sa akin ngayon. Sa nakalipas na 3 taon, ang kapangyarihan ng Dragon Pool na iginuhit ni Yang Kai gamit ang Great Sun and Moon Marks ay halos katumbas ng kung ano ang makukuha ni Fu Guang pagkatapos ng 100 taong pagsisikap. Ipinakita nito ang napakalaking kapangyarihan ng 2 mark. Dati, hindi magawa ni Fu Guang ang panghuling hakbang na ito dahil ang Ancient Dragon Vein Tempering Art na ginagamit niya ay hindi nakakakuha ng sapat na kapangyarihan ng Dragon Pool ng sabay-sabay upang maglapat ng sapat na presyon upang puwersahin ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, hindi ito problema sa Great Sun and Moon Marks. Bagamat maaari niyang makuha ang parehong dami ng kapangyarihan ng Dragon Pool sa loob ng 100 taon gaya ng ginawa ni Yang Kai para sa kanya sa loob ng 3 taon. Hindi iyon nangangahulugan na pareho ang epekto. Kung wala ang tulong ni Yang Kai, maaaring hindi niya magawa ang huling hakbang na ito sa loob ng 100 taon, o kahit 1,000 taon. Ngayon, naramdaman ni Fu Guang na nagbabago ang kanyang bloodline, kaya oras na para sa wakas ay gawin ang huling hakbang na iyon. Baka kapag nagbukas muli ang Dragon Pool, magkakaroon ng isa pang Divine Dragon ang Dragon Clan. Nakahinga si Yang Kai nang marinig niya iyon. Ayaw niyang may utang na loob sa isang tao. Itinuro sa kanya ni Fu Guang ang Dao of Time, at tinulungan siya ni Yang Kai na umunlad upang maging isang Divine Dragon. Kaya, nagkaroon ng pakinabang sa isa't isa at walang utang sa isa. Isang Dragon Scale ang biglang lumipad patungo kay Yang Kai at sinabi ni Fu Guang, dalhin mo ito sa 3 matandang multo na iyon at makukuha mo ang mga reward na nararapat sa iyo. Inabot ni Yang Kai at hinawakan ito. May pakiramdam siya na ang Dragon Scale ay namarkahan ng secret techniques ni Fu Guang ngunit hindi niya alam kung ano ang sinabi nito. Wala rin siyang intensyon na suwayan dahil wala siyang ginawang masama sa Dragon Clan sa kanyang paglalakbay sa Dragon Pool, maliban sa paglamon ng maraming kapangyarihan ng Dragon Pool. Gumawa pa siya ng pabor kay Fu Guang. Bagamat isa na siyang pure blood na miyembro ng Dragon Clan, at nalinas na niya ang bahagi niya na tao nang makapasok siya, subconsciously, naramdaman pa rin ni Yang Kai na siya ay tao. Isang flash ng liwanag ang biglang dumating mula sa itaas. Ang liwanag ay nagmula sa malayo ngunit tila tumagos sa buong Dragon Pool. Kaagad pagkatapos, isang mahinang boses ang tumunog mula sa itaas, tapos na ang oras, mabilis na umalis sa pool. Ang boses ay natural na mula sa isa sa Ancient Dragon Elders. Walang pagkaantala, bahagyang tumango si Yang Kai kay Fu Guang at sinabing, "Palam, Senior. Sana makarinig ako ng magandang balita mula sa iyo sa susunod na pagkikita natin." Bagamat sinabi ni Fu Guang na nakaipon na siya ng sapat na kapangyarihan, at ang natitira na lang ay ang pagbabalik loob sa bloodline, maaaring hindi maging maayos ang mga bagay-bagay. Tingnan lamang ang bilang ng mga Divine Dragon na lumitaw sa buong kasaysayan ng Dragon Clan at maiintindihan ng isa. Kung napakadaling makalusot at maging isang Divine Dragon, hindi magiging ganoon kababa ang bilang ng mga Divine Dragon sa Dragon Clan. Go on, bahagyang tumango si Fu Guang. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang Dragon Tail at lumangoy sa sinag ng liwanag. Ang kumikinang na landas na ito ay tila may epekto ng warping space. Hindi niya alam kung paano nagawa ito ng Dragon Clan, ngunit si Yang Kai, na milyon-milyong metro ang lalim sa Dragon Pool, ay nakarating sa tuktok pagkatapos lamang ng isang kisap mata. Ads by Pub Future. Sa sandaling ito, sa malaking parisukat ng No Return Pass kung saan nakatayo ang 5 estatwa ng Dragon Emperors, may lumabas na portal. 12 ng mga miyembro ng Dragon Clan ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon. 13 pagkatapos ay sumugod ang mga dragon mula sa puyo ng tubig, sunod-sunod na lumabas sa No Return Pass. Agad, ang mga dragons ay umungal ng sunod-sunod, na naging sanhi ng pagyanig ng kawalan. Gayunpaman, ang Dragon Clan ay natigilan matapos makita ang kalagayan ng mga pumasok.
Maging ang tatlong Ancient Dragon Elders ay sumimangot. Ito ay hindi nakatulong bagaman, pagkatapos ng lahat, ang paglaki ng mga pumasok ay tila napakaliit sa sesyon ng paglilinang ng Dragon Pool na ito. Ang kanilang inaasahan ay kabilang sa tatlong batang dragon, ang tinatawag na Kuya G ay tiyak na uusad upang maging isang Grand Dragon, total, mahigit 9,000 meters na siya at hindi malayong makalusot. Ang ilang taon ng pagsasanay sa Dragon Pool ay sapat na upang maitawid ang divide na ito. Si Zhu Yu at Fu Chen ay medyo malayo, ngunit kung sila ay mapalad, maaari rin silang umabant upang maging Grand Dragons. Bagamat ang isang batang dragon ay talagang sumulong upang maging isang Grand Dragon, siya ay mahigit 10,000 metro lamang, na malinaw na nagpahiwatig na siya ay nakalusot hindi pa gaanong katagal. Ang pag-unlad ni Zhu Yu at Fu Chen ay mas nakakaawa. Halos 9,000 metro sila bawat isa, malayo pa bago maging Grand Dragons. Gayunpaman, ito ay pagganap lamang ng mga batang dragon, at ang mga Grand Dragon ay mas nakakadismaya. Sa 10 Grand Dragon na pumasok, kahit 2 o 3 ay dapat na nakarating sa sinaunang Dragon Realm. Gayunpaman, si Jilao San lamang ang naging Ancient Dragon habang ang iba ay Grand Dragons pa rin. Maging ang kanilang paglaki ay hindi kasiya siya. Ang tatlong sinaunang Dragon Elder ay hindi pa nakakita ng isang batch ng mga inapo na may ganoong mahinang pagganap. Masasabing tiyak na ito ang grupo ng mga dragon na may pinakamataas na tagumpay sa Dragon Pool sa kasaysayan. Sa di kalayuan, si Huang Xiniang ay nakaupo sa isang sanga ng Immortal Parasol Tree, nakasuot ng kanyang karaniwang makukulay na damit. Ibinaba niya ang kanyang mga paa ng maluwag habang sabik na nakatingin sa nangyayaring drama. Nang makita niya ang kalagayan ng mga dragon na lumabas sa Dragon Pool, ngumiti siya at mamulong, alam ko iyon. Noong pinapasok nila ang tao na iyon sa Dragon Pool, alam ko na magkakaroon ng negatibong epekto sa iba pang mga dragon. Lumalabas na tama ako. Tumayo si Fang Liu lang sa tabi niya at nakakunot ang noo habang sinabi niya, hindi ba naisipan ng Dragon Clan na suriin ang kanyang source? Itinikom ni Huang Xiniang ang kanyang mga labi at sinabing, masyadong mapagmataas ang Dragon Clan. Kahit na pinino ng tao ang isang dragon source, wala itong kahalagahan sa kanila. Bukod pa rito, gumawa sila ng ilang mga kasunduan sa old ancestors mula sa human race, kaya hindi nila sayangin ang kanilang energy checkang. Ang hindi nila alam ay ang pinagmulan na nakuha ng tao ay napakalakas. Si Yang Kai ay mayroong Golden Divine Dragon Source, ang source ng 3rd Generation Dragon Emperor. Habang hindi alam ng Dragon Clan ang tungkol dito, nahulaan na ito ng Phoenix Clan bago siya pumasok. Hindi ito matutulungan, dahil na-access ni Yang Kai ang isang Phoenix Nest ng mag-isa. Ang Phoenix Nest na iyon ay pagmamay-ari ng Phoenix Empress ng parehong panahon ng 3rd Generation Dragon Emperor. Ang pinagmumulan ng dalawang ito ay nawala ng magkasama, at hindi kailanman natagpuan. Dahil nakapasok si Yang Kai sa Phoenix Nest na iyon. At sinabi niyang nakuha ng kanyang asawa ang pinagmulan ng Phoenix Empress ng henerasyong iyon, malamang nakasama niya ang pinagmulan ng Dragon Emperor na iyon. Dahil ang Dragon Clan ay masyadong tamad na magsuri, ang Phoenix Clan head ay hindi rin nag-abalang sabihin sa kanila. Sa pagpapapasok ng ganoong tao sa Dragon Pool, tiyak na magkakaroon ng kaunting epekto. Kaya naman nang magbukas muli ang Dragon Pool sa pagkakataong ito, hinintay ni Huang Xiniang na panoorin ang paglalahad ng drama. Napaka-boring na manatili sa no return pass at walang lugar para magsaya kapag sila ay naglilinang sa kanilang Phoenix Nests. Hindi naintindihan ni Huang Xiniang kung ano ang ginawa ni Yang Kai sa Dragon Pool, ngunit bakit napakaliit ng mga dragon na pumasok kasama niya. May kaugnayan kaya sa kanya ang kakulangan nila sa performance. Kahit na ang kanyang source ay orihinal na pag-aari ng 3rd Generation Dragon Emperor, hindi ito dapat magkaroon ng ganoong dramatikong epekto, tama ba? Gayunpaman, agad na nasagot ang kanyang mga pagdududa. Ads by Pub Future. Dumiretso si Zhu Yu sa tabi ng kanyang mga magulang at sumigaw, napakabastos ng taong si Yang Kai na iyon.
Inagaw niya ang napakaraming kapangyarihan ng Dragon Pool na wala tayong sapat para pagyamanin natin. Ang mga magulang ni Zhu Huyu, isang Ancient Dragon at isang Grand Dragon, parehong nakasimangot nang marinig nila ang nangyari. Karaniwan para sa mga clansmen na lumaban sa Dragon Pool para sa higit na kapangyarihan. Noong una silang pumasok sa Dragon Pool, nakipag-away din sila kasama ang iba pa nilang clansmen para sa mas magandang posisyon. Kaya, ang mga akusasyon ni Zhu Huyu ay medyo manipis. Agad na sinaway ng ama ni Zhu Huyu, isang sinaunang dragon, ano ang dapat ireklamo kung hindi ka kasing galing ng tao na iyon. Higit pa rito, ang tao na iyon ay dapat na makapag-transform sa isang Grand Dragon. Kahit na makipag-away siya sa iba, hindi siya makikialam sa posisyon mo. Palagi kang tamad kaya hindi ka masyadong umasenso sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng hinanakit si Zhu Huyu at nagpaliwanag, "Hindi father, may kakaiba talaga sa kanya ang lalaking iyon. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit kahit papaano ay mabilis niyang nilamon ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool. Mahina ang aking lakas at inukupa ko ang pinakamataas na posisyon, ngunit kalahating buwan lamang pagkatapos pumasok sa pool, ang posisyon kung saan ako ay wala ng kapangyarihan ng Dragon Pool. Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay mabilis na naubos. Mukhang natigilan ang ina ni Zhu Huyu, isang Grand Dragon. Tumanggo si Zhu Huyu at nagpatuloy. Oo. Kaya pumunta ako sa teritoryo ni Fu Chen para makipaglaban para sa mas magandang posisyon. Ngunit pagkatapos lamang ng kalahating buwan ng pakikipaglaban, wala na ring Dragon Pool na kapangyarihan ang kanyang lugar. Nagpatuloy kami sa pagbaba sa pool para makipaglaban sa iba, ngunit gaano man kami kalalim, hindi nagtagal ang kapangyarihan ng Dragon Pool. Hindi lang nangyari sa kinaroroonan naming tatlong young dragon, kundi pati na rin sa mga lugar na inookupahan ng senior Grand Dragons. Sige at tanungin mo sila kung hindi ka naniniwala sa akin. Ibinaling ng sinaunang dragon ang kanyang ulo at may pag-aalinlangang tumingin sa iba na kalalabas lang, kung saan lahat sila ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Nang marinig ang paliwanag at makita ang kanilang sama-samang reaksyon, ang mga dragon, na naghihintay sa plaza, ay malakas na nagsalita. Hindi nakakagulat na lahat ng pumasok sa Dragon Pool sa pagkakataong ito ay hindi gaanong bumuti. Paano na kaya? Sapat na sana ang kapangyarihan ng Dragon Pool, paano ito natuyo ng ganoon kabilis? Ang kapangyarihan ng Dragon Pool ay tumagos mula sa ibaba hanggang sa itaas. Kung masyadong maraming kuryente ang natupok sa mas mababang kalaliman, maaabala nito ang muling pagdadagdag sa itaas at pagkatapos ay matutuyo ang tuktok. Ngunit, paano magkakaroon ng ganoong klase ng kakayahan ang isang tao lamang? O baka yan, si Senior ang dahilan? Posible. Kung malapit na ang kanyang tagumpay, natural na mangangailangan siya ng napakalaking kapangyarihan ng Dragon Pool at hindi nakakagulat na guluhin niya ang density sa itaas. Kung talagang dahil sa kaniya, ang mga brats na ito ay hindi pinalad na makapasok sa Dragon Pool sa oras na ito. Panipi-panipi. Zhu, hindi mo alam kung sino ang kanilang tinutukoy. Si Fu Guang ay nagtatanim sa Dragon Pool sa nakalipas na 5,000 taon, at si Zhu Huyu ay ilang daang taong gulang lamang, kaya, hindi niya kilala si Fu Guang. Tiyak na alam ng mga magulang ni Zhu Huyu ang tungkol kay Fu Guang. Kung talagang dahil sa kanya kaya hindi gaanong sumulong ang mga dragon na ito sa sesyon ng paglilinang ng Dragon Pool na ito, wala na silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang isang karagdagang Divine Dragon sa angkan ay higit na nagkakahalaga kaysa sa pagkakaroon ng ilan pang Grand Dragons o Ancient Dragons. Nang marinig ni Zhu Huyu ang kanilang mga espekulasyon, nagreklamo siya, bakit palagi mong tinutukoy ang yan, na senior? Ang lahat ng ito ay dahil sa tao na iyon. Tanungin mo si Third Uncle Jay kung hindi ka naniniwala. Malinaw itong nakita ni Third Uncle Jay nang pumasok ang tao na iyon. Isang tagumpay. Nagulat ang grupo ng mga dragon. Sa totoo lang, hindi alam ng Dragon Clan ang mga detalye at lawak ng Dragon Bloodline ng tao. Pagkatapos ng lahat,
hindi pa na-expose ni Yang Kai ang kanyang dragon form o pressure sa kanila. Nalaman lang nila na siya ay isang Grand Dragon at kahit na iyon ay ipinahayag sa kanila ng human old ancestors. Gaya ng sinabi ni Huang Xiniyang. Ang Dragon Clan ay may kanilang pagmamalaki at kahit na nagawa ni Yang Kai na pinupuno ang isang Dragon Source, hindi nila siya sineseryoso at hindi nag-abala na mag-imbestiga. Isang matandang sinaunang Dragon Elder ang tumingin kay Jilao San at nagtanong, talaga bang nakamit ng tao ang isang tagumpay sa Dragon Pool? Magiliw na tumanggaw si Jilao San. Bago siya pumasok sa Dragon Pool, ang kanyang Dragon Body ay halos 50,000 metro. Ngayon, noong umalis siya sa Dragon Pool, 55,000 metro lang siya. Ngunit paano ang tao na iyon? Nang pumasok si Yang Kai sa Dragon Pool, siya ay 35,000 metro, ngunit pagkatapos lamang ng kalahating taon, nagawa niyang makalusot upang maging isang sinaunang dragon. Ngayong lumipas na ang 3 taon, hindi na mahulaan kung gaano siya lumaki. Si Jilao San ay isang pure-blood na dragon. Iisipin na hindi niya kayang makipagkompetensya sa rate ng pagsulong ng isang tao lamang sa Dragon Pool. Siya ay lubos na nahihiya sa kanyang mahinang pagganap kumpara sa taong tuso. Nagkatinginan ang 3 matandang Ancient Dragon Elders, at nakita nilang lahat ang pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Pareho silang nagulat at nagdududa na si Tao ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay sa Dragon Pool. Ayon sa impormasyong natanggap nila mula sa mga lumang ninuno, ang tao ay dapat lamang maging isang Grand Dragon. Kung nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, hindi ba siya isang sinaunang dragon ngayon? Ito ay medyo abnormal. Sa buong panahon, ang Dragon Clan ay talagang nawalan ng maraming Dragon Source at maraming iba pang individual mula sa different races ang nakakuha sa kanila. Gayunpaman, ang isang lumalaki sa ganoong lawak ay napakabihirang. Sa kabilang banda, hindi nila alam ang dahilan kung bakit lumaki ang kanilang mga angkan na pumasok sa Dragon Pool ay dahil sa tao na iyon, ang mga miyembro ng Dragon Clan na nakapalibot sa lugar ay nabalisa. Ang ilan sa mga Grand Dragons ay nagsulsul pa sa iba na turuan si Yang Kai ng leksyon nang siya ay lumabas sa pool. Mula sa pananaw ng Dragon Clans, exception na ang payagan ang isang tagalabas na pumasok sa isang sagradong lugar tulad ng Dragon Pool. Kung ang Ninth Order Old Ancestors ay hindi nakipag-ayos sa Dragon Clan, walang paraan na pumayag ang huli. Sapat na siya ay pinayagang makapasok sa Dragon Pool at makakuha ng ilang maliliit na labas, ngunit ngayon, ito ay nakagambala sa paglaki ng isang dosenang clansmen, paano ito matitiis? Ang Dragon Pool ay hindi nagbubukas ng regular at ang bawat miyembro ng Dragon Clan ay pinahahalagahan ang pagkakataong makapasok dito upang magtanim. Habang ang mga dragon ay abala sa pagrereklamo tungkol sa ginawa ng tao. Isang gintong liwanag ang lumitaw sa umiikot na pasukan ng Dragon Pool, na sinundan ng isang malaking ulo ng dragon na nagmamadaling lumabas dito. Isang matinding dragon pressure ang agad na bumalot sa lugar at ang maingay na plaza ay agad na tumama. Sa gitna ng malakas na dragon roar, isang malaking dragon ang mabilis na lumabas mula sa Dragon Pool. Ang mga kaninang galit na nagrereklamo, ngayon ay tulala sa langit. Ang 3 Ancient Dragon Elders ay nabigla din. Ang mukha ni Jilao San ay nagsimulang kumunot ng hindi sinasadya. 70,000 metro. Isang buong 70,000 metrong sinaunang dragon. Siya ay nakapulupot sa itaas ng No-Return Pass, na kumikinang sa napakagandang gintong liwanag. Ito ay kahanga-hanga at ang kinang ay simpleng walang kapantay. Napuno ng pait si Jilao San nang makita niya ito at bumulong sa loob, 70,000 metro. Nang pumasok si Yang Kai sa Dragon Pool, 35,000 metro lang siya, ngunit pagkaraan lamang ng ilang taon, double ang laki ng kanyang dragon form. Sa buong panahon, walang dragon ang nakagawa ng ganoong sukat sa isang session lamang sa Dragon Pool. Bilang isang 70,000 metrong dragon, si Yang Kai ay itinuturing na napakalakas bilang isang sinaunang dragon sa loob ng Dragon Clan. Ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita si Jilao San ay, sa ilalim ng dragon pressure ni Yang Kai, talagang naramdaman niyang nanlalambot ang kanyang mga kamay at binti.
Tuluyan na siyang napasuko. Hindi lang siya, kundi marami pang dragons, na mga sinaunang dragon din, ang nadama na pinigilan ng dragon pressure ng tao. Natural, ito ay nagmula sa kanilang sariling bloodlines na pinigilan. Isang golden dragon, hindi makapaniwalang bulalas ng matandang babae ng 3 elder. Ang isa pang elder ay nakatitig sa isa sa 5 estatwa ng Dragon Emperor. Naturally, ang estatwa ng 3rd generation Dragon Emperor sa oras na ito, ay nagsimulang kumikinang na may gintong liwanag. Umalangaw-ngaw ang aura mula dito sa dragon sa langit, na para bang may koneksyon ang dalawa. Ads by Pub Future. So ganyan yan, bulong ng elder na ito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kung hindi pa rin niya mahulaan ang pinagmulan ni Yang Kai, kung gayon siya ay magiging kahihiyan sa kanyang posisyon. Hinanap din ng Dragon Clan ang nawawalang source na ito. Maliban sa Dragon Clan, hinanap din ito ng Phoenix Clan ngunit hindi nila nakuha ang pinakamagandang yugto at hindi nagtagumpay sa huli. Gayunpaman, alam ng Dragon Clan at ng Phoenix Clan kung gaano kalakas ang dalawang source na ito, kaya imposibleng masira ang mga ito. Kahit na hindi nila mahanap ang mga ito, hindi ito nangangahulugan na wala na sila. Gayunpaman, walang inaasahan na ang nawawalang source na ito ay muling lilito sa harap ng Dragon Clan sa paraang-paraan. Kaagad, ang mga sinaunang dragon na nakakaalam ng mga detalye ay may magkahalong damdamin. Inakala nilang lahat na ang pinagmulan ni Yang Kai ay isang ordinaryong pinagmulan ng dragon, at wala silang dapat ipag-alala dahil ang Dragon Clan ay nawalan ng maraming ganoong dragon source. Ito ang kanilang kapalaran at pagkakataon para sa mga nakahanap ng mga nawawalang dragon source na ito upang makuha ang mga ito. Gayunpaman, kung ang source na ito ay may kinalaman sa 3rd generation Dragon Emperor, kung gayon ang kahalagahan nito ay lubos na naiiba. Ang pinagmulan na iyon ay maaaring magbigay ng landas upang maabot ang tuktok. Ang napakalaking dragon form ni Yang Kai ay nag-hover sa no-return pass sa loob ng maikling panahon bago siya lumiit, bumalik sa kanyang human form nang makarating siya sa square. Nararamdaman ang mga mata sa paligid, alam ni Yang Kai na ang kanyang presensya ay nagdulot ng maraming pagdududa sa Dragon Clan. Kahit papaano, hindi na niya maitago ang kanyang pagpipino sa Golden Divine Dragon Source. Ang Dragon Clan ay dapat magkaroon ng maraming katanungan para sa kanya. Nagpa siya si Yang Kai na magsalita muna bago sila makapagtanong, pagbati sa 3 matatanda, may bagay si Senior Fuguang na ipapasa sa iyo ng junior na ito. Ang pinakamatandang elder sa gitna, ay pinigilan ang kanyang mga unang tanong at sa halip ay nagtanong ng may pagtataka, Fuguang. Nakilala mo si Fuguang sa Dragon Pool? Oo, mariing tumanggaw si Yang Kai. Kumusta na siya? Nag-aalalang tanong ng matanda. Sumagot si Yang Kai, magaling si Senior Fuguang. Ano ang gusto niyang ibalik mo? Tanong ng matandang babaeng elder. Iniabot ni Yang Kai ang isang dragon scale mula kay Fuguang. Kinuha ito ng matandang babae, tinuon ito, at pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay niya ang dragon scale sa isa pang elder. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai nang hindi makapaniwala. Nang matapos ding suriin ng 2 pang elder ang dragon scale, tahimik silang tumingin sa isa't isa, tila naabot ang isang tacit na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Bahagyang tumanggo ang gitnang elder at mainit na tumingin kay Yang Kai habang sinasabi niya. Dahil nalaglag mo na ang iyong dating katawan at isinilang na muli, ang iyong bloodline ay dalisay na ngayon. Mula ngayon, miyembro ka na ng Dragon Clan. Sa katunayan, sa sandaling si Yang Kai ay sumugod palabas ng Dragon Pool, naramdaman na ito ng 3 ancient Dragon Elders. Si Yang Kai ay hindi katulad noong una siyang dumating sa No-Return Pass. Si Yang Kai ay may malakas na human aura noong una siyang dumating sa No-Return Pass, gayunpaman, nang lumabas siya mula sa Dragon Pool, ang aura na iyon ay ganap na nawala. Naglabas siya ngayon ng aura ng isang pureblood dragon. Matapos suriin ang mensahe ni Fuguang sa Dragon Scale, nalaman din ng 3 ancient Dragon Elders kung ano ang nangyari sa loob. Gaya ng naisip nila dati, talagang pinino ni Yang Kai ang nawalang pinagmulan ng 3rd generation Dragon Emperor. Kinumpirma ito ni Fuguang.
Siya rin ay lubos na iginagalang ng Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, na nagbigay sa kanya ng Great Sun and Moon marks. Dahil sa dalawang mark na ito at isa pang regalo mula sa dalawang senior na iyon kaya niya nalamon ang kapangyarihan ng Dragon Pool at lumaki ng napakabilis. Dahil din dito kaya hindi maganda ang performance ng mga pumasok sa Dragon Pool sa session na ito. Hindi sa wala silang kakayahan, basta lahat ng benepisyo ay inalis ni Yang Kai. Kung si Yang Kai ay katulad noong una siyang dumating sa No Return Pass, hindi siya pababayaan ng Dragon Clan dahil ang kinabukasan ng Dragon Clan ay nakasalalay sa mga junior na iyon. Ang paghadlang sa kanilang paglaki ay lumalabag sa interes ng Dragon Clan na sadyang hindi matitiis. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ay bahagi na rin ng Dragon Clan ngayon, siya ay itinuturing na isang clansman. Ang mga clansmen ay natural na makikipagkompetensya at lalaban para sa mga benepisyo, kaya, hindi maaaring akusahan ng mga elder ang sino man ng maling gawain. Ads by Pub Future. Hindi pa banggitin, nag-iwan si Fu Guang ng mensahe na nagawa na niya ngayon ang huling hakbang sa kanyang pagsulong dahil sa tulong ni Yang Kai. Ang pagsulong ni Fu Guang upang maging isang Divine Dragon ay walang alinlangan na mas mahalaga kaysa sa paglaki ng mga 12-12 ng mga inapo. Si Yang Kai ay isa na ngayong 70,000 metrong Ancient Dragon, at bumalik kasama ang source ng 3rd Generation Dragon Emperor. Ito ay higit pa sa sapat upang makabawi sa mga pagkalugi ng mga kabataan sa pagkakataong ito. Nang tumangala ang matandang elder sa mga angkan, inihayag niya, ang Dragon Clan ay humihina sa loob ng maraming taon at ang ating bilang ay nalalanta. Ngayon, isang bagong clansman ang nagbalik upang palakasin at bigyan ng kaluwalhatian ang ating Dragon Clan. Ang dalawa pang elder sa tabi niya ay sabay-sabay na umungal, luwalhati sa Dragon Clan. Luwalhati sa Dragon Clan. Tuldok-tuldok. Bahagyang natigilan si Yang Kai, so, miyembro na talaga ako ngayon ng Dragon Clan. Bagamat totoo na noong sumulong siya upang maging Ancient Dragon. Nalinas na niya ang bahagi ng tao sa kanya at naging Pure Blood Dragon, hindi pa rin komportable para sa kanya na maging miyembro ng Dragon Clan. Si Yang Kai ay talagang walang pakialam kung ang kanyang bloodline ay tao o dragon, kung tutuusin, hindi siya ipinanganak sa Dragon Clan, at hindi ganoon kahalaga ang kanyang bloodline. Gayunpaman, nang ideklara ito ng 3 Ancient Dragon Elders sa ganoong paraan, nangangahulugan iyon na naging miyembro siya ng Dragon Clan. Maraming miyembro ng Dragon Clan ang sabik na lumabas si Yang Kai mula sa Dragon Pool upang maturuan siya ng leksyon, gayunpaman. Pagkatapos ng deklarasyon at tagay ng 3 elder, hindi na sila nang ahas na gumawa ng anumang gulo. Lubos na pinahahalagahan ng mga Divine Spirit ang konsepto ng komunidad. Kung si Yang Kai ay isang tagalabas, natural silang magkokomento, gayunpaman, dahil isa na siyang clansman, wala nang masasabi pa. Maging si Zhu Huyu, na pinakairita kay Yang Kai, ay sumabay na rin sa pag-ungol, hindi pa banggitin ang iba pang miyembro ng Dragon Clan. Tanging si Jilao San lang ang galit na umiikot sa kanyang mga mata habang iniisip, that makes him part of our clan. Kung gayon, paano ako makakapaghiganti? Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, si Yang Kai ay isa na ngayong 70,000 metrong Ancient Dragon, habang siya ay 55,000 metro lamang. Ang kanyang bloodline power at source ay parehong mas mababa kaysa kay Yang Kai ngayon. Kung susubukan niyang maghiganti, tiyak na mabibigo siya. Bumantong hininga siya sa loob at inamin ang pagkatalo. At least alam niya na masyado siyang mahina para maghiganti ngayon. Sa Parasol Tree, tuwang-tuwa si Huang Xiniyang habang pinapanood niya ang nakaaaliw na palabas sa harap ng kanyang mga mata. Alam niya na ang paglalakbay ni Yang Kai sa Dragon Pool ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan, gayunpaman. Hindi niya inaasahan na mauuwi ito sa pagtanggap sa kanya ng Dragon Clan at magiging bahagi nito. Ang Phoenix Clan at Dragon Clan ay magkasamang naninirahan sa No Return Pass sa loob ng maraming taon, at pareho silang manhid sa isa't isa sa ngayon. Gayunpaman, sa huli, lahat sila ay nasa parehong panig. Kung ang Dragon Clan ay naging mas malakas, ito ay kapaki-pakinabang din para sa No Return Pass.
Maraming taon na ang nakalipas mula nang makaranas ng digmaan ang No Return Pass, ngunit hindi kailanman naging masamang bagay ang higit na kapangyarihan. Habang ang iba pang mga dragon ay nagsasaya pa rin, ang tatlong elder ay mainit na tumingin kay Yang Kai at mukhang napakakaibigan sa kanya. Ang isang purong bloodline ay hindi sapat para ipakita nila ang gayong pabor kay Yang Kai, gayunpaman, ang pinagmulan na kanyang pinino ay ang pinagmulan ng ikatlong henerasyon na Dragon Emperor. Ang pinagmulan mismo ay naglalaman ng Heavenly Grand daw. Kung ganap na mamanahin ito ni Yang Kai, magagawa niyang umunlad sa antas na maihahambing sa third generation Dragon Emperor, na humahantong sa pagiging isang Divine Dragon. Divine Dragon. Sa buong panahon, ilan na ba ang mga Divine Dragon sa Dragon Clan? Higit pa rito. Binanggit din ng nakatagong mensahe ni Fu Guang sa Dragon Scale ang Great Sun and Moon Marks ni Yang Kai. Na, kapag na-activate, ay maaaring makakuha ng kapangyarihan ng Dragon Pool sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ito ay isang kahangahangang tulong para sa mga nasa Dragon Clan na nagsisikap na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian ng Divine Dragon. Kung ang isa pang sinaunang dragon sa angkan ay handang sumulong upang maging isang Divine Dragon, maaari silang humiling ng tulong ni Yang Kai, na lubos na magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Naabot na ng tatlong Ancient Dragon Elders ang mga limitasyon ng kanilang sariling cultivation. Gayunpaman, hindi ba iyon maaaring gawin na hindi sila sabik na gawin ang susunod na hakbang? Gusto nilang lahat, ngunit napigilan sila ng kanilang bloodline at hindi makasulong. Kung ang Great Sun at Moon Marks ni Yang Kai ay makapagbibigay sa kanila ng sigla, kung gayon posible para sa kanila na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Bagamat walang gaanong pag-asa, ito ay dapat na subukan. Siyempre, iyon ay isang pagsasaalang-alang para sa hinaharap. Si Fu Guang ay nasa Dragon Pool pa rin at hindi maabala. Nang lumitaw si Fu Guang, marahil ay maaaring subukan din ito ng tatlong Ancient Dragon Elders. Hindi bababasa. Ang isa ay laging umaasa. Ang tatlong Ancient Dragon Elders ay malugod na tinanggap si Yang Kai, na may napakadalisay na bloodline, at walang alinlangan na may magandang kinabukasan na lubos na makikinabang sa buong clan. Ang matandang elder sa gitna ng grupo ay nagtanong, ngayon si Yang Kai ay sumali na sa clan, dapat bang isama ang kanyang pangalan sa Dragon Tome? Oo, isang mahinang boses ang biglang lumabas sa kung saan. Malakas ang boses at parang grand bell. Kasabay nito, naramdaman ni Yang Kai ang isang divine sense na dumampi sa kanya. Ang divine sense ay maihahambing sa old ancestor Xiao Xiaos. Kumabog ang puso ni Yang Kai nang mapagtanto niya na ang pinagmulan ng divine sense na ito ay marahil ang pinuno ng Dragon Clan. Ang nag-iisang divine dragon na nabubuhay ngayon. Sa Dragon Clan, ang mga batang dragon ay may mga katawan na wala pang 10,000 metro. Ang lakas ng mga nasa Dragon Clan ay ibang-iba. Ang isang bagong panganak na batang dragon ay napakarupok. Marahil ay mas masahol pa sa isang ordinaryong tagapagsasaka, gayunpaman, nang ang kanilang katawan ay lumaki sa 9,000 metro, sila ay katumbas ng isang tao na nasa ibaba lamang ng ikapitong ordan. Mahigit sa 10,000 metro, naging Grand Dragon sila, nakatumbas ng 7th Order Open Heaven Realm Masters. Higit sa 50,000 metro, sila ay mga sinaunang dragon, nakatumbas ng 8th Order Open Heaven Realm Master. Sa 100,000 metro, sila ay naging mga Divine Dragon. Iyon ay maihahambing sa isang 9th Order Open Heaven Realm Old Ancestor. Siyempre, ang lakas at ranggo ay nahahati ng ganoon, ngunit kapag sila ay talagang lumaban, ang banal na espiritu ng parehong kaharian ay malamang na mas malakas. Ang mga banal na espiritu ay may napakaraming mga pakinabang na wala sa mga tao. Halimbawa, ang dragon form ni Yang Kai ay 70,000 metro na ngayon. Ayon sa klasifikasyon ng Ancient Dragon, malaki ang kanyang lakas. Kung mag-transform siya sa kanyang dragon form, makakalaban niya ang isang veteranong 8th Order Open Heaven Realm Master. Ang Dragon Clan ngayon ay mayroon lamang isang Divine Dragon. Gayunpaman, ang dragon na ito ay hindi isang Dragon Emperor dahil ang mga Divine Dragon ay mayroon ding mga mahihina at malalawak.
Nadama ng kasalukuyang pinuno ng Dragon Clan na hindi siya nagtuturing na isang Dragon Emperor. Ang ganitong sitwasyon ay hindi kakaiba. O hindi karaniwan sa mahabang kasaysayan ng Dragon Clan, kung hindi. Ang Dragon Clan ay magkakaroon ng higit sa 5 henerasyon ng Dragon Emperors, na lahat ay ang pinakamakapangyarihang masters ng bawat henerasyon ng Divine Dragons. Alam ni Yang Kai na ang Dragon Clan ay mayroong Divine Dragon, ngunit hindi pa niya ito nakikita. Sa pagkakataong ito, hindi rin nagpakita ang Divine Dragon, ngunit tumugon lamang ng magtanong ang Ancient Dragon Elder. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang Dragon Tome dahil hindi pa niya ito narinig. Nang sabihin sa kanya ni Huang Xiniyang ang tungkol sa Dragon Clan, wala siyang binanggit tungkol sa isang Dragon Tome. Hindi niya alam kung hindi rin niya alam ang tungkol dito o sadyang hindi lang nabanggit sa kung anong dahilan. Habang nagtataka si Yang Kai, sinabi ng isa sa mga elder na lalaki, "Sumama ka sa akin." Pagkatapos ay pinangunahan niya ang daan, kasama ang 2 pang elder. Sumunod si Yang Kai sa likuran nila. Ang ibang mga dragon ay tumigil sa pagpalakpak at same time na sumunod sa likod ni Yang Kai. Nang maramdaman ang kapaligirang ito, napagtanto ni Yang Kai na ang pagpasok ng kanyang pangalan sa Dragon Tome ay isang napakasolemn na kaganapan para sa Dragon Clan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang simpleng templo kung saan sabay-sabay na pumasok ang 3 elder, na sinundan ni Yang Kai. Para naman sa ibang dragons na sumunod sa kanila, lahat sila ay tumigil sa labas. Ang templo ay napakaluwang, ngunit ang loob ay napakasimple. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam. Sa yulunan ng Grand Hall ay isang altar, na napapalibutan ng Dragon Force na nagsisilbing isang uri ng hadlang. Dumilat si Yang Kai at nakita niya na ang altar ay tila nakabitin sa isang hindi regular na parang slab na bagay. Ang slab ay mukhang kasing laki ng wash basin at natatakpan ng isang paghihigpit. Wala ring nakitang kakaibang bagay si Yang Kai, at nahulaan niya na ito ang Dragon Tome na binanggit ng elder. Ano ito? Habang siya ay nagtataka, ang 3 Dragon Clan elders ay nakatayo sa 3 sulok ng altar. Gumamit ang bawat isa ng Dragon Clan secret technique at pagkatapos ay may misteryosong dragon roar, bumukas ang restriction. Ilang sandali pa, sumigaw ang matandang elder, "Buksan ang Dragon Tome." Pagkatapos niyang sumigaw, ibinuka ng 3 ancient dragon ang kanilang mga bibig at iniluwa ang kani-kanilang blood essence, na nahulog sa Dragon Tome. Mabilis na nilamon ng tila makamundong Dragon Tome ang dugo ng dragon mula sa 3 sinaunang dragon, at sa sumunod na sandali, nagsimula itong magbuga ng mahinang kinang. Habang lumilipad ang Dragon Tome, inabot ito ng matandang elder at sinalo ito. Pagkatapos ay lumingon siya. Tumingin kay Yang Kai, at nagsabi, "Ang Dragon Tome ay umiral mula pa noong simula ng universo at nasaksihan ang pagsilang ng unang dragon at ang pamana ng mga henerasyon sa mga henerasyon. Mula noong sinaunang panahon, naitala nito ang mga pangalan ng 14,362 dragons. Ikaw ang ika-14,363. Bahagyang nagtaas ng kilay si Yang Kai sa bagong impormasyong ito. Ang Dragon Clan ay matagal nang umiral at ang Dragon Tome na ito ay isang bagay na nilikha noong unang lumitaw ang Dragon Clan. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Kung ang bawat pure blood na dragon ay naitala sa Dragon Tome, nangangahulugan iyon na wala pang 15,000 sa kanila ang ipinanganak hanggang ngayon. Ito ay isang napakaliit na bilang. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang Dragon Clan ay may napakahabang tagal ng buhay at napakahirap na pagpaparami, ang mababang bilang ay hindi nakakagulat. Sa paglalakbay na ito sa No Return Pass, nakatagpo si Yang Kai ng 3 batang dragon. Ngunit ito ay talagang bihira para sa Dragon Clan dahil, sa nakaraan, hindi karaniwan para sa libu-libong taon na lumipas nang walang isang bagong silang na clanman. Nakangiting tumingin ang matandang babaeng elder kay Yang Kai at sinabing, "Marahil noong nakaraan, hindi mo alam ang pagkakaroon ng Dragon Tome. Kapag ang iyong pangalan ay naitala sa Dragon Tome, hindi lamang ito nagmamarka ng pagkilala sa iyo ng clan, ito rin ay isang malaking benepisyo para sa iyo." Mapagpakumbaba na sinabi ni Yang Kai, "Paki-enlighten mo ako, elder."
Ngumiti ang matandang babae na si Elder at sinabi, una, sinusubaybayan ng Dragon Tome ang buhay o kamatayan ng sinumang nakatala ang pangalan sa loob. Kung ang isang clansman ay makatagpo ng isang krisis sa labas, maaari silang tumawag para sa tulong mula sa clan sa pamamagitan ng paggamit ng isang secret technique na konektado sa Dragon Tome. Pangalawa, ang Dragon Tome ay konektado sa Dragon Pool. Kung talagang maranasan mo ang kasawian sa labas at mamatay. Kung may bakas pa rin ang iyong source spirituality sa Dragon Tome, na may dalawahang kapangyarihan ng Dragon Tome at Dragon Pool, may posibilidad na maipanganak kang muli sa Dragon Pool. Panipi. Nagulat si Yang Kai dito at napabulalas, muling pagkabuhay. As in, back from the dead. Tumango ang Elder, talaga. Si Yang Kai ngayon ay ganap na natulala. Ang unang kapangyarihan ng Dragon Tome ay hindi masyadong makabuluhan, ngunit ang pangalawang kakayahan ay ganap na mapangahas. Si Yang Kai ay nakaranas ng isang uri ng muling pagkabuhay. Nang makipaglaban siya sa Great Demon God na si Mo Sheng sa Star Boundary, ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na nawasak. Sa oras na iyon, nakabalik siya mula sa mga patay sa tulong ng mga kapangyarihan ng Immortal Tree at ng Soulwormang Lotus. Iyon ay isang kombinasyon ng napakagandang kapalaran at pagkakataon. Hindi nais ni Yang Kai na maranasan iyon muli. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ay hindi isang kaaya-ayang karanasan. Gayunpaman, sino ang makakapaggarantiya na hindi sila mamamatay? Lalo na sa isang kapaligiran tulad ng Black Ink Battlefield. Kung saan ang 8th Order Open Heaven Realm Master ay nasawi sa isang hindi madalas na rate, hindi banggitin ang isang menor de edad na 7th Order Open Heaven Realm Master na tulad niya. Ang pagre-record ng kanyang pangalan sa Dragon Tome ay nangangahulugan na maaari itong magamit upang karaniwang bumalik at maibalik ang isang patay na dragon sa loob ng Dragon Pool. Ito ay magiging isang lubhang kaakit-akit na pag-asam sa sinuman. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai na may mali at nagtanong, may kabayaran ba ang pagbabalik sa buhay? Masyadong napaka-heaven-defying para ibalik ang mga patay. Dati. Kailangan niyang pinuhin ang buong Immortal Tree bago niya muling mabuo ang kanyang katawan, at ang Immortal Tree ay isang napakahalagang kayamanan ng universo, malapit sa hanay ng Supreme Treasures. Kahit na ang Dragon Clan ay may kapangyarihan ng muling pagkabuhay, ito ay dapat na imposibleng gawin ito sa kalooban. Kung magagawa nila, kung gayon ang Dragon Clan ay magiging tunay na immortal at hindi masisira. Paano nalalanta ang gayong pamayanan? Isinasantabi ang natitira, kung ang 3rd Generation Dragon Emperor ay nabuhay na maguli, kung gayon si Yang Kai ay hindi tatayo rito ngayon. Tumango ang matandang Elder at sinabi, talagang, natural na magbayad ng malaking halaga para mabuhay muli. Bukod pa rito, walang sino man ang magagarantiya sa tagumpay ng prosesong ito. Sa totoo lang, napakaliit ng pagkakataon ng tagumpay. Sa kasaysayan ng Dragon Clan. Ang dami ng beses na ginamit ang Dragon Pool at Dragon Tome para buhayin ang isang tao ay hindi hihigit sa 10, at sa 10 pagtatangka na ito, 3 lang ang nagtagumpay. Naiintindihan na ni Yang Kai. Alam niya na ang gayong pamamaraan na lumalaban sa langit ay imposible nang walang seryosong mga hadlang. Sa buong kasaysayan ng Dragon Clan, tinangka lamang nila ang tungkol sa 10 muling pagkabuhay. Inaasahan ng isa na sa bawat pagkakataon, ito ay dapat para sa isang napakahalagang miyembro ng Dragon Clan. Nang bumagsak ang ikatlong henerasyon na Dragon Emperor, malamang na nagawa ito ng Dragon Clan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. Kung hindi, ang 3rd Generation Dragon Emperor ay mabubuhay pa. Higit pa rito, ang posibilidad ng tagumpay ay mas mababa sa 30% na maaaring ituring na napakababa. Kahit na ito ay napakababa, iyon ay isang sinag din ng pag-asa at ito ay sapat na upang magunjok sa sinuman. Ang Dragon at Phoenix clans ay karapat-dapat na maging pinuno ng Divine Spirits, na nanalo ng pabor ng langit. Ang Dragon Clan ay may Dragon Tome na may kapangyarihan ng muling pagkabuhay habang ang Phoenix Clan ay may kakayahan ding bumangon gamit ang kanilang Nirvana Fire. Gayunpaman,
Ang parehong clans ay may mga paghihigpit na inilagay sa kanila pagdating sa pagkilos ng muling pagkabuhay. Ang mga nasabing clans ay tunay na karapat-dapat na maging pinuno ng mga Divine Spirit. Anong kailangan gawin ni Junior? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ng matandang elder, gamitin ang iyong pinagmulan at iwan ang iyong marka sa Dragon Tomb. Bahagyang tumango si Yang Kai at muling nagtanong, pagkatapos may tala ang pangalan ng isang tao, naglalagay ba ang Dragon Tomb ng anumang paghihigpit sa Junior na ito? Sumagot ang matandang elder, talaga. May isang maliit na paghihigpit. Pakisabi sa akin, elder. Alam mo ba kung bakit wala ang Dragon Clan at Phoenix Clan sa mas malaking Black Ink battlefield? Tanong ng matandang elder sa halip na sumagot. Umiling si Yang Kai. Sa totoo lang, kanina pa niya ito iniisip. Ang No Return Pass ay matatagpuan sa likuran ng defensive line ng human race at nagsilbing huling hadlang sa 3,000 worlds. Bagamat ang lokasyon ay may malaking estratehikong kahalagahan. Sa paglipas ng mga taon, maliban sa kung kailan kinuha ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass at naglunsad ng pag-atake, ang lugar na ito ay hindi nakatagpo ng anumang labanan. Parehong makapangyarihan ang Dragon at Phoenix Clan sa kanilang sariling karapatan, at bilang Divine Spirits mayroon silang mataas na kakayahan sa labanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength. Dahil walang ganap na digmaan sa No Return Pass. Ang Dragon at Phoenix Clans ay maaaring madaling magpadala ng ilan sa kanilang mga tao upang suportahan ang human race sa Black Ink battlefield. Lalo na kapag ang mga labanan ay ang pinakamalaking tindi. Gayunpaman, sa buong Black Ink battlefield, walang mga palatandaan ng pag-aaway ng Dragon Clan at Phoenix Clan. Ito ay ang human race lamang. Ang mga banal na espiritu ay hindi kasing lakas o kasing epektibo ng iyong naglilinis na liwanag sa mga tuntunin ng pagpigil at pag-alis ng lakas ng itim na tinta. Hindi nakakagulat na malaman ng Dragon Clan ang tungkol sa kanyang Purifying Light, na isang makapangyarihang tool para sa human race para harapin ang Black Ink Clan. Kahit na ang No Return Pass ay nasa likuran, narinig nila ang tungkol sa napakalaking pag-unlad sa larangan ng digmaan laban sa Black Ink Clan. Ang kapangyarihan ng mga banal na espiritu ay mayroon ding tiyak na antas ng pagpigil na epekto sa lakas ng Black Ink. Ang Black Ink Giant Spirit God ay tinatakan sa Divine Spirit Ancestral Land ng 3rd Generation Dragon Emperor at ng Phoenix Empress. Pagkalipas ng hindi mabilang na mga taon, ang lakas ng ninuno ng lugar na iyon ay patuloy na nagwawala sa Black Ink Strength ng Black Ink Giant Spirit God's Black Ink Strength, hanggang sa tuluyan na itong dinurog. Kung hindi, kapag tumulong si Yang Kai na buksan ang mga taon ng selyo, ang lupang ninuno ay nawasak. Ang dahilan kung bakit hindi lumilitaw ang mga Dragon at Phoenix sa Black Ink battlefield ay nangyayari sa isang sinaunang kasunduan sa pagitan namin at ng mga dakilang eksperto ng human race. Nagpatuloy ang matandang elder, sa kasunduang iyon, ang Dragon Clan at ang Phoenix Clan ay ginawang responsable sa pagbabantay sa No Return Pass. Maliban kung may umiiral na banta sa clan, hindi sila pinapayagang umalis sa No Return Pass. Ang kasunduan ay simple, ngunit kaya'y nakilala ito bilang Blood Great Oath. Ito ang dahilan kung bakit walang mga palatandaan ng mga Dragon at Phoenix sa Divine Spirit Ancestral Land, at wala sa kanila sa Black Ink battlefield. Hindi maintindihan ni Yang Kai at nagtatakang nagtanong, pero, bakit? Bakit magkakaroon ng ganoong kasunduan, at paano tatanggapin ng mga Divine Spirit Clans, na palaging mapagmataas at malayo, ang mga ganoong termino? Ito ay kasing ganda ng human great expert na naghihigpit sa kanilang kalayaan. Paanong magkasundo ang dalawang clans dito?